이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 12장 10절부터 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 12 verse 10 to 20. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였음이라. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. 애굽 사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin. 아브라함이 애굽에 이르렀을 때에 애굽 사람들이 그 여인이 심히 아름다움을 보았고 Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. 이에 바로가 그로 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나귀와 낙타를 얻었더라. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐? 내가 어찌하여 그를 네 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. 바로가 사람들에게 그의 일을 명하며 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었더라. 아멘. Amen. 믿는 우리가 조금 세상식으로 거짓말도 하고 세상 방법으로 가면 이런 아브라함처럼 이런 일들이 발생합니다. Kung tayo na mga nananampalataya na kahit kakaunti ay mahulog sa takbo ng mundo at magsinungaling tayo, maging katulad tayo ng kinahinatnan ni Abraham. 아니 세상 사람이 당신들 왜 그렇게 거짓말을 합니까? 이런 말을 들어서는 안 되겠지요. Hindi natin dapat na marinig galing sa iba na, ba't katulad ka ba sa mundo? Bakit ka nagsisinungaling? 일단 아브라함처럼 우리는 이제 그리스도를 구주로 모시고 하나님 바라보며 사는 백성이 되었어요. Katulad ni Abraham, tinanggap na natin ang Panginoon Kristo at namumuhay na tayo sa pangalan niya. 그러면 하나님이 책임져 주시는 것입니다. Sa gayon, ang Panginoon na nag-iingat sa buhay natin. 전적으로 하나님을 믿고 사는 게 가장 편한 방법이에요. Kaya't ang pinakamainam na paraan ay mamuhay tayo na nagtiwala tayo ng buo sa Panginoon. 아브라함이 이 가나안 땅에 이제 도착했습니다. Ngunit nang dumating na sa lupain ng Kanaan itong si Abraham, 그리고 하나님이 지시하는 그 땅에 이제 이 단을 쌓고 하나님께 감사했습니다. at siya nga ay nagtayo ng dambana o ng altar sa Panginoon at nagpasalamat siya. 그러면 이제 거기에서 그것을 중심으로 언약 붙들고 이제 말씀 운동하며 살아야 될 것 아니에요. Di ba dapat na nakasentro siya sa Panginoon at isinagawa niya yung gawain paghahig ng salita ng Diyos mula doon? 근데 아브라함은 그래도 그렇지. 의식주 문제가 고민이 된 거예요. Gayunpaman ay andun yung pag-aalala nitong si Abraham patungkol sa mga physical nilang pangangailangan. 여기가 나을까 저기가 나을까 이곳저곳 살피며 점점 남방으로 옮겨갔더라 그랬어요. At sa pagsusuri niya sa mga bagay, ganito kaya maganda o ganyan, hanggang unti-unti napunta na sila bandang timog. 믿는 자의 불신앙도 그대로 열매가 맺게 돼 있어요. Maging ang kawalang pananampalataya ng isang nananampalataya na ay magkakaroon ng mga bunga. 결국 그 불신앙이 오니까 그 땅에 기근이 들었습니다. At bilang resulta nga, nagkaroon ng taggutom sa kanilang lugar. 이제 조금씩 남방으로 내려간 수준이 아니라 저 멀리 세상으로 칭하는 애굽으로 가게 됐어요. Na hindi lang siya napuntang bandang timog na bahagi, nahulog na siya na tuluyan hanggang Ehipto. 거기서도 또 아브라함이 잔머리를 굴립니다. At hanggang sa Ehipto, pinairal niya yung katigasan ng ulo niya. 아브라함의 아내 사라가 엄청 아름다운 여자였던 것 같아요. Ang asawa niyang si Sarai noon ay napakaganda. 어찌 됐건 60 넘은 여잔데 아름다우면 얼마나 아름답겠습니까? Kung sa edad niya na halos 60 years old or more na siya, pero maganda pa rin siyang tingnan, napakaganda niya, di ba? 근데 어찌 됐건 애굽 사람들이 보고요, 야 놀래고 왕에게 왕비로 이렇게 간택할 수 있도록까지 되었어요. Maging sa paningin ng mga pinuno doon sa Ehipto, napakaganda niya na siya ay pinatawag para maging reyna. 그것도 불신앙의 열매입니다.
ito ay bunga o resulta ng kawalang pananampalataya. 당신 내 아내라고 그러면 나를 죽이고 당신 뺏어갈 테니 내 여동생이라고 그래라 하고 거짓말을 했던 거예요. Nagsinungaling siya dahil baka siya'y patayin kung malamang asawa niya ito kung kaya sinabi nito na siya'y kapatid niya. 여러분 삶 속에서 이제 예수 그리스도를 구주로 모셨으면요. 예수께 모든 삶을 맡기면 되는 거예요. Kung tinanggap mo ng tunay ang Panginoon Kristo, isuko mo ng lahat sa Kanya. 근데 내가 뭔가를 하려고 하고 애를 쓰고 그러면요. 점점 나에 묶이게 돼요. Ngunit kung sa sarili mo, nagsisikap kang gumawa ng mga bagay, pamamaraan, matatali ka sa sarili mo. 그게 나 중심, 돈 중심, 니굴라당의 이 사기에 넘어가는 삶이 되는 것입니다. Ito yung buhay na nakasentro ka sa sarili, sa pera, at matatali ka dun sa katuroan ni Nicolaita. 오늘 이제 메시지 제목은요. 아브라함의 불신앙이에요. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay ang kawalang pananampalataya ni Abraham. 믿는 우리의 불신앙입니다. Ito yung kawalang pananampalataya natin na mga nananampalataya na. 그래서 멀리 다른 아브라함 생각하지 말고 이웃 생각하지 말고 믿는 나의 불신앙 이걸 확인하며 점검하며 드러내시기를 바랍니다. Kaya naway sa pakikinig natin, tiyakin natin at suriin natin hindi si Abraham o hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mismo natin kawalang pananampalataya. 아브라함의 불신앙은요. 이 초급함으로 나타났어요. At makita natin sa kawalang paghihintay o pasensya nitong si Abraham ay nakita ang kanyang kawalang pananampalataya. 특별히 한국 사람은 좀 초급합니다. Lalo na ang kaugalian ng mga Koreans, sila ay laging nagmamadali. 왜냐하면 사계절이 확실하기 때문에 심물 시기를 놓쳐버리면 1년간 심지들 못하는 거예요. Dahil tiyak na may 4 seasons sa kanilang bansa, kaya kapag nahuli ka na magtanim, ay wala ka na anihin. 그래서 때에 맞춰서 할 일이 빨리빨리 해야 돼요. Kaya mabilis nilang isinasagawa yung mga gawain nila ayon sa oras o panahon. 그래서 한국 사람이 제일 잘하는 말이 빨리빨리예요. Kaya magaling ang mga Koreans magsabi ng pali-pali. 한국 사람 주변에 외국 사람이 제일 잘 배우는 한국말이 빨리빨리예요. Kaya ito rin yung salita madaling natututunan ng mga foreigners, yung pali-pali. 그런데 한국 사람만 그런 게 아니라 아브라함도 빨리빨리. Pero hindi lang mga Koreans, si Abraham din, pali-pali. 하나님의 이제 학교 안에 아담 학교 안에 그리스도 예수님 안에 들어가서 배우는 가장 중요한 내용은요. 그리스도만 붙들고 기다리라는 거예요. Ngunit ang napakahalaga na makikita natin dito sa paaralan ni Adan, sa paaralan ng Panginoon Kristo, panghawakan ng Panginoon Kristo at maghintay. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제 새 생명 얻었으면요. 하나님은 반드시 그의 백성을 하나님의 시간과 하나님의 방법에 맞추기까지 이제 지금 길러 나가는 거예요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo at nakatuon tayo sa Kanya, ang lahat ng bagay magaganap ayon sa time schedule ng Diyos at ayon sa Kanyang pamamaraan. 그래서 하나님이 나를 붙들고 이제 함께 걸어나가는 이 과정 속에 있기 때문에요. 기다리고 인내하며 하나님 따르는 훈련을 열심히 참여하면 되는 거예요. At makiisa tayo dun sa pagsasanay na binibigay ng Diyos upang tayo ay maghintay, magtiis hanggang dumating yung panahon ng Panginoon. 그런데 대부분 이제 신자들은요. 기다리고 인내하는 것을 별로 좋아하지 않아요. Pero karamihan ng mga mananampalataya, ayaw nilang maghintay o ayaw nila na magtiis. 그래서 필리핀에 와서 보니까요. 빨리빨리 부흥되는 곳이요. 지서스 미라클로스 크루세이드 뭐 이런 거 하는 데가 빨리빨리 부흥돼요. Kaya makita natin may mga grupo katulad ng Jesus Miracle Crusade na napakabilis na dumarami. 한국도 마찬가지였어요. Ganon din sa Korea. 주여 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 삼창하면서 악수며 기도하는 것이 빨리빨리 부흥됐어요. At yung mga talagang sumisigaw sila, Panginoon, 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 talagang sila yung mas maraming bilang. Mabilis na dumarami. 하나님이 귀 안 먹었습니다. Pero makita natin na hindi makarinig ang Diyos. 하나님은 우리 방법으로 일하시지 않아요. Hindi kumikilos ng Diyos sa sariling paraan natin. 나 중심에서 벗어나야 돼요. Dapat tayong lumaya sa pagiging nakasentro sa 그리스도 sarili. 중심으로 들어가야 돼요. At pumasok sa pagiging nakasentro kay 내 시간표는 Kristo. 끝났어요. Tapos na yung sariling time 이제 schedule 하나님 natin. 시간표 속으로 들어가야 돼요. Kahit pumasok na tayo sa time schedule ng Diyos. 아브라함이 하나님 말씀 따라 가나안 땅에 와서 단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀어요. Tignan natin si Abraham nang sumunod siya sa salita ng Diyos, pumunta siya ng Kanaan at nagtayo siya ng damba na tumawag sa pangalan ng Panginoon. 이게 8절이지요. 그 8절까지 왔으면요. 이제 주님께 맡기면 돼요.
Makita natin to sa talatang 8 at kung ginawa niya na to, dapat lahat na ipagkatiwala niya sa Panginoon. 근데 9절에 보니까 의식주 문제를 염려해서 점점 주변을 두리번거리고 있었어요. Ngunit makikita natin sa talatang 9, andun yung alalahanin niya sa mga pisikal na pangangailangan at patuloy na lumayo siya. 그러면서 쉽게 말하면 천막을 자꾸 남쪽으로 옮겨가고 있었다 그 말이에요. At unti-unti hanggang naglakbay na sila patimog. 불신앙의 결과가 10절로 나타났잖아요. Makita natin sa talatang Gs ang resulta ng kawalang pananampalataya niya. 그 땅에 기근이 들었어요. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng 급기야 Kanaan. 애국까지 내려가게 됐어요. Kaya't sila'y bumaba sa Ehipto. 이게 믿는 자의 불신앙 하면 첫 공식이 이렇게 나옵니다. At ganito makikita natin yung kinhinatnan ng kawalang pananampalataya ng isang mananampalataya. 하나님이 왜 가나안 내가 지시할 땅으로 가라고 하셨습니까? Ba't sinabi ng Diyos na pumunta ka sa Kanaan, sa lupaing ipakikita o ituturo ko sa iyo? 믿고 맡기면 말씀 붙들면 돼요. Dapat na manampalataya siya at panghawakan niya yung salita ng Diyos. 근데 아브라함이 그 땅에 도착해서 왜 기근이 들었습니까? Pero nung dumating siya doon, bakit nagkaroon ng tagutom sa lupain na yun? 믿고 안 맡기고 자꾸 천막을 옮기잖아요. Dahil nanampalataya man siya, hindi niya ganap na pinagkatiwala lahat sa Panginoon. 제가 이제 외솔려 아이를 이렇게 돌보는데 그 아이 제일 많이 하는 말 중에 하나가 wait for a while. 그 말입니다. Ang pag-aalaga ko sa aking apo at kadalasan, ang pinaka-sinasabi salita ay maghintay. 이 아이도 이제 지 발로 걸어 다니고 만져볼 것도 있고 이제 여러 가지 호기심이 많으니까 막 이것저것 많이 이제 손대고 그렇습니다. At dahil siya ay naglalakad na, marami siyang bagay na ginagalaw, inaabot. 이제 이 어른들의 할아버지의 시간표 속으로 들어오는 훈련을 빨리 해야 돼요. Kaya dapat na mabilis siya pumasok sa time schedule ng lolo niya. 이제 우리는 주님 안에 들어왔기 때문에 주님 시간표, 주님의 능력, 이것으로 훈련이 돼야 돼요. Dapat din tayo na magkaroon ng pagsasanay na pumasok sa time schedule at pamamaraan ng Diyos. 하나님이 애굽에서 출애굽을 시키셨습니다. Kita natin na hiyaan ng Diyos maganap ang Exodo. 근데 왜 40년간 광야에서 훈련시키셨습니까? Ngunit bakit sila sumailalim sa pagsasanay 40 taon doon sa ilang? 성전 중심, 말씀 중심, 하나님의 시간표 중심으로 이제는 바뀌어질 수 있도록 훈련을 하신 거예요. Sila ay sumailalim sa pagsasanay para baguhin ang kanilang buhay na maging sentro sila sa templo, maging sentro sa salita ng Diyos at sa gawain ng Panginoon. 근데 왜 그렇게 40년씩이나 걸렸습니까? Bakit 40 years ang inabot nila doon? 신학 훈련도 한 3년 내지 7년 하면 끝나는데 왜 이렇게 40년씩이나 훈련시켰습니까? Kung yung theological studies na 3 to 4 years lang, bakit 40 years sila nandun sa desierto? 말을 제지려도 안 들어요. Dahil sa kabilang, marami silang hindi pinakinggan sa Diyos. 나 중심에서 돈 중심에서 니골라당 중심에서 못 벗어나고 있어요. Hindi sila makalaya sa pagiging makasarili nila, sentro sa pera, sa katuruan ni Nicolaita. 근데 거기서 벗어나 버린 사람들이 있지요. Pero may mga ilan na nakalaya doon. 소문만 듣고도 벗어난 사람, 기생 라합. Katulad na nabalitaan nilang tungkol doon, pero lumaya siya sa galagay ngayon, katulad ni Rahab na isang prostitute. 처지일간 모세를 따르며 이제 이 벗어난 사람, 여호수아 갈렙. At yung mga sumunod kay Moises, si Joshua at si Caleb. 여러분 여호수아 갈렙이 쉽겠어 사는 게 이 광야에서 그 고생하고 죽어간 사람들이 쉬웠겠어. Anong mas madali, yung mamuhay katulad ni Joshua at ni Caleb o yung maghirap sila na 40 taon doon sa ilang? 이제 우리 육신의 삶도 100세 시대가 이제 돌입됐어요. Ngayon, ang panahon ng buhay, average ng tao ngayon, 100 years na. 그러면 하나님과 함께 일할 시간이 이제 더 많아질 수 있는 것이 우리에게 주어진 홍복이라고 볼 수 있어요. Makita natin sa panahon ngayon, maraming panahon na maisagawa ang gawain ng Diyos. 하나님 말씀 경청하는 거 훈련이 잘 돼야 돼요. Dapat na masanay tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. 아브라함처럼 불신앙에 빠지면 큰일 나요. Maging problema kung mahulog tayo sa kawalang pananampalataya katulad ni Abraham. 아니 나는 예수님 믿는데 왜 이렇게 어렵고 시험이 많습니까? At niniwala man ako sa Diyos, bakit ang dami kong kahirapan, mga pagsubok? 그래서 광야에서 40년 훈련했다니까. Kaya nga 40 years silang sinanay ng Diyos doon sa ilang. 빨리 여호수아 갈렙 시간표로 돌아버리면 돼요. Dapat na mabilis na silang pumasok sa panahon ni Joshua at ni Caleb. 소문만 듣고도 기생 라합 보세요. 소문만 들었는데
오직으로 붙들었어요. O katulad ni Rahab na nabalitaan niya lang to pero natatanging pinahawakan niya. 그럼 메시지 이제 본론 들어가 보십시다. 첫째, 이스라엘과 아브라함은 언제까지 고난당했습니까? At sa unang punto na mensahe natin, gaano katagal na naghihirap ang bayang Israel at si Abraham? 출애굽한 이스라엘 40년 내내 고생했어요. Nakita natin na 40 taon na naghihirap ang Israel. 근데 성막 중심, 교회 중심입니다. 말씀 중심, 나 중심에서 주님 중심으로 그러면서 전도와 선교 중심으로 바뀌어져 버리면요. 어마어마한 일이 벌어져요. At sa pagsasanay na yun, kung sila'y nabago na maging sentro sila sa church, sa templo, maging sentro sa salita ng Diyos, sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon sa Panginoon, ay dakilang bagay mangyayari. 아브라함도 70세 나왔으면요. 100세 이삭을 낳았어요. At makita natin na 70 taon si Abraham at nang 100 taong gulang na siya ay pinanganak si Isaac. 근데 아브라함이 언제부터 응답 시간표 속에 들어갔습니까? Pero kailan pumasok sa mga kasagutan si Abraham? 이삭이 아마 16살 될 무렵, 그러니까 아브라함 나이 116 될 무렵, 네 독자 이삭을 번제로 드리라는 말씀에 그대로 순종했을 때 이게 시작된 거예요. Maring nung 12 o 13 anyos na tong si Isaac at mahigit 100 taon na si Abraham, nang hiniling na ialay niya yung nag-iisang anak, ay sinuko niya ito sa Panginoon. 그 수양의 비밀 붙들 때, 오직 그리스도 붙들 때부터 그리스도의 시간표가 내 인생 시간표 속에서 시작이 되는 거예요. Sa dali pinahawakan niyang tipan ng lalaking tupa na inihanda ng Diyos, pinahawakan niyang tipan ni Kristo, ay doon nagpasimula sa kanyang buhay. 근데 그 반대의 길은요, 나 중심, 돈 중심, 불신앙의 삶이에요. Ngunit ang paging sentro sa sarili o sa pera, ito yung buhay na may kawalang pananampalataya. 그러면 두 번째 불신앙 뒤에 오는 것이 무엇입니까? At ano yung susunod sa kawalang pananampalataya? 당연히 따라오는 게 뭐 일이 안 되고 원망되고 불평이 많아지고 싸움이 시작되고 뭐 이런 일입니다. Kapag hindi nangyari, inaasahan mo, di sumasama ang loob mo, may mga pagrereklamo ka, o may mga paglalaban. 오죽했으면 교회 다니면서 우상 숭배하겠습니까? 오죽했으면 점치러 가겠습니까? At tumadalo ka man sa church, ando pa rin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at andun ikaw yung nag-iisip sa patungkol sa sitwasyon o kalalagayan. 그러면서 끊임없이 생각이 많아요. 뭐 이때 어떻게 해야 될까? 뭐 이리 가면 저리 갈까? 뭐 차라리 돌아갈까? 생각이 많아. At hindi matapos yung mga inaalala mo sa isipan mo, ito kaya yung gawin ko, punta kaya ako dyan, o dito kaya ako, okay kaya dito. 여러분 모든 생각은 기도 속으로 갖고 들어가세요. Lahat na iniisip natin, dali natin sa panalangin. 내 생각이지만 이걸 기도 속으로 갖고 들어가면 주님 생각으로 바뀌는 거예요. Kung sariling kaisipan mo man to, pero pag kinonect mo siya sa panalangin, magiging kaisipan to ng Diyos. 안 그러면요 이리 갈까 이리 가다가 또 불안해 저리 갈까 저리 또 방향 틀었는데 또 불안해. Pero kung hindi, maguguluhan ka na naman, dito ba ako pupunta o dyan ba ako? 이러면서 모든 말 행동 거지가 불신앙의 행동으로 나타나는 거예요. Kaya nga lahat ng salitang binibitawan mo, maging ang pagkilos mo, ay gawa ng kawalang pananampalataya. 그럼 신앙도 열매가 나지만 불신앙도 열매가 오게 돼 있어요. At maging kawalang pananampalataya, ito rin ay may resulta o bunga. 그럼 세 번째로요. 신앙은 영원한 축복의 열매, 불신앙은 영원한 저주의 열매를 남기는 거예요. Sa pangatlo, ang pananampalataya nag-iiwan ng mga walang hanggang pagpapala. Ang kawalang pananampalataya naman nag-iiwan ng walang hanggang sumpa. 아브라함이요. 이제 신앙 안으로 쑥 들어온 때가 이삭을 바쳤을 때예요. Ang sandali na iniaalay ni Abraham si Isaac, doon nagsimula ang kanyang tunay pananampalataya. 그게 창세기 22장 1절로 13절에 잘 나타나지요. Malinto nakasaad sa Genesis 22, 1-13. 네 독자 이삭을 내가 지시하는 모리아 땅으로 가서 내가 지시하는 그 한 산 거기서 그를 번제로 드리라고 그랬어요. At sinabi sa kanya na dalhin mo ang iyong nag-iisang anak na si Isaac doon sa bundok Moriah at ihandog mo siya bilang haing susunugin sa Panginoon. 아브라함 불신앙하지 않았습니다. 아내한테도 말하지 않고 아내한테 말하면 또 말릴 게 분명하니까 이삭을 데리고 종들과 함께 조용히 그 모리아 산으로 갔어요. Anong walang pag-atubili, hindi niya sinabi sa asawa niya kasi baka hadlangan pa siya nito. Dinala niya ang kanyang anak na si Isaac sa bundok Moriah kasama ng ilang mga alipin niya at matahimik na pumunta. 이삭이 물어도 대답 안 했습니다. At maging nang magtanong si Isaac, hindi niya ito sinagot.
아버님, 불과 나무는 있사온데 번제할 어린 양은 어디 있나이까? Nagtanong ito, Ama, narito ang kahoy na gagamitin na sa paghahandog. Ngunit nasa ng ating ihahandog? 이때 아브라함이요, 사실대로 말하면 이삭이 도망갈 것 아니요. At kung direkta, aktual na sasagutin nyo ni Abraham, maaring tumakas si Isaac. 그래, 번제할 어린 양은 하나님이 준비하신다. Sinabi niya, ang tupa na ihahandog natin ay inihanda na ng Diyos. 그리고 가가지고 이삭을 번제로 드려야 되니까 이삭을 묶고 나무단 위에 올려서 이삭의 목에 칼을 들이밀었어요. Makita, pinahiga niya dun sa altar itong si Isaac at tinalian niya ito at nang tatarakan niya na ito, 이때 여호와의 사자가 하늘로부터 그를 불러가라을 때 아브라함아 아브라함아 스톱. dumating ang anghel ng Panginoon at tinawag siya, Abraham, Abraham, ihinto mo yan. 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄 알았노라. At nakita ko na andun yung iyong tunay na pagsunod sa Panginoon. 아브라함이 눈을 들어 살펴보니까요, 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라 그 수양을 가져다가 아들 대신하여 번제로 드렸더라 그랬어요. At nang lumingon si Abraham, ay nakita niya na may isang lalaking tupa na ang mga sungay nito ay nakasabi doon sa sanga ng puno at ito inihandog niya. 하나님이 하시는 거예요. Ang Diyos ang gumawa noon. 여러분 잘 아시듯이 내가 선교 자립을 해보려고 자립 농장을 얼마나 하면서 고생하고 여러분도 고생 많이 했잖아요. Katulad ng alam nyo, sa pamagitan ng pagpa-farming, hindi lang ako naghirap, ngunit kayo rin, sa pagnanais natin magkaroon ng self-supporting mission. 하나님이 하신다니까요. Pero ang Diyos ang dapat gagawa. 나도 지금 하고 싶은 일이 많아요. Hanggang ngayon, marami rin akong gustong gawin pa. 이 선교관 이 옥상에도 집 비가 좀 새니까 이게 이 넓게 옥상에 이 예배당을 하나 만들면 좋겠습니다. 그러는데 오래됐어요. 못하고 있어요. At magiging natin na maging sa ating rooftop ay tumutuloy tubig doon. Napakalawak nito, maaaring gumawa tayo ng worship center doon. 에드신도 이 땅에 있는데 교회 건물을 짓고 싶습니다. 말을 들었지만 일단 지원 못해요. At magamat Islam na sa Panginoon, may lupa na sa Pastor Edsel, pero hindi pa makapagtayo ng church building doon. 요 갈라보아난도 이제 300스퀘어 땅이 있는데 이 건축하면 좋겠으나 나는 지금 지원 못해요. May 300 square meters lot na doon sa Kalabuanan. At nais mo natin na magtayo pa doon, wala pa tayo sa kakayahan ngayon. 그러고 보니 많네요. 저 이제 파스터 미코도 그렇고 세부도 그렇고 할 일이 많아요. At ganoon din sa Nueva Ecija, Pastor Mico, sa Cebu, maraming kailangan pang gawin. 옛날처럼 내가 하려고 했으면 노력을 많이 했겠죠. Kung ako pa rin yung dati, maraming kailangan gawin, talagang magsisikap akong gawin mga to. 그러나 이제는 나는 할 수 없어요. Pero ngayon, wala akong kakayahan. 하나님께서 하나님의 시간표 속에 하시는 거예요. At ayon sa time schedule ng Diyos, siya ang gagawa. 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? At ang dapat natin gawin? 말씀 붙들고 기도하며 기다리는 거예요. Ang hawakan natin ang salita ng Diyos, manalangin at maghintay tayo. 여러분도 좀 말씀 붙들고 기도하며 성도들과 함께 이 기도하며 기다리시기를 바랍니다. At kayo rin din, mga kasama ng mga member ng inyong church, mahawakan ng salita ng Diyos, manalangin at maghintay. 가장 중요한 것은 그리스도 안에서 주님이 교회를 통해서 주시는 말씀 붙드는 거예요. Ang pinakamahalaga sa lahat, sama pa yung sa Kristo, panghawakan niyo yung mensahe na Diyos na binibigay sa inyong church. 그러면 하나님의 시간표 속에서 하나님의 일이 응답으로 이루어지는 거예요. So yun sa time schedule ng Diyos, ang kasagutan ng Diyos ay darating. 자, 이삭도요. 아버지 아브라함이 이제 그리해서 곧 죽을 상황이었는데 하나님이 수양을 예비하사 이제 살게 되고 그리스도가 누구신가 이걸 굳게 붙들게 된 거예요. Sa sandali rin na mamamatay na ito si Isaac, ngunit nakita niya na inihanda ng Diyos yung lalaking tupa, doon niya nakilala sino si Kristo. 여러분 오직 그리스도 붙들면 돼요. Dapat niyo lang ding panghawakan tanging si Kristo. 물론 이제 이삭도요. 이 얘기 들었겠죠. 아버지가 애굽에 가서 어떻게 하고 뭐 이제 이런 거. 근데 이삭도 아비멜렉 쪽에 그런 식으로요. 아내 리브가가 워낙 이쁘니까
동생이라고 그랬어요. Maaaring narinig ni Isaac yung nangyari sa tatay niya doon sa Ehipto, pero ganun din sa ilalim ni Haring Abimelech, yung asawa niya si Rebecca ay napakaganda rin. 근데 이삭은 어릴 적에 이미 그리스도를 탐났기 때문에 뭐 거짓말하고 인본주의 많이 안 썼어요. Nasa kanya na ang Panginoon, marami pa rin pagsisinungaling, maraming sariling kaparaanan na ginamit niya. 그때 이삭이 가까이 와서 사는데요. 아비멜렉 그 왕이 이 옥상에서 이리 내려다보니까 이삭이 여동생이라는데 안고 있는 거거든. So, sinabi ni Isaac na kapatid niya ang asawa niyang si Rebecca, ngunit mula dun sa itaas ng palasyo, natanaw ng hari na sila'y malapit sa isa't isa. 그래서 아비멜렉이 이 얘기한 거예요. 네가 어찌 우리에게 이렇게 네 아내가 아니고 여동생이라고 그랬느냐? 백성 중 하나가 네 아내와 동침하기 쉬웠을 뻔하였은즉 이 네가 죄를 우리에게 입혔을 가능성이 있다 하고 이제 얘기를 했어요. At sabi ni Abimelech sa kanya, bakit sinabi mo sa amin na kapatid mo siya, kayong siya ay asawa mo, nais mo ba kaming ibulit sa pagkakasala? 그러면서 미리미리 아비멜렉이 온 백성에게 명령했어요. 이 이삭이나 그 아내에게 범하는 자는 죽이리라고 명령한 거예요. Kaya tiniutos agad ni Haring Abimelech sa lahat na sino mang gagalaw kay Isaac at sa asawa niya, ipapapatay. 그리스도로 탐나면 인본주의 안 써도 하나님이 이렇게 이 전부 보호해 주시고 인도하십니다. Kung may kasagutan ka na kay Kristo, kung di mo gagamitin yung sariling pamamaraan mo, andun yung proteksyon ng Diyos sa'yo. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그의 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주셨다고 말씀을 하세요. At sinabi nga na sa lupain na yon ay nagtanim itong si Isaac at siya'y umani ng may 100 ibayo at siya'y pinagpala ng Diyos. 창세기 26장 13절에 보면 이삭이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 그랬어요. Makita sa Genesis chapter 26 kung gaanong nanagana at nagkaroon ng kapangyarihan itong si Isaac. 이 아브라함 이후 이삭 시대였지요. Ito yung nangyari sa panahon niya. 그러면 이 아비멜렉이 군대 장관과 함께 와서 이삭에게요. 우리가 함께 화친 조약을 맺자고 이제 이 찾아올 정도로 이삭이 강해졌어요. At talagang tumibay, tumatag itong si Isaac na maging ang haring si Abimelech kasama ng mga kaon nito, andun na nakipagpan sa kanya. 하나님이 나를 보호하시고 이 붙들어 주셔야 이 이삭의 응답이 오는 거예요. Kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ganito rin ang gagawin niya sa'yo katulad ni Isaac. 그 길은 그리스도로 탐나면 되는 거예요. Dapat na may kasagutan ka kay Kristo. 야곱도 마찬가지였어요. Ganun din si Jacob. 이미 이삭을 통해 어머니 리브가를 통해 언약이 전달되어졌어요. At mula sa nanay niya na ipasa sa kanya ang mabuting balita. 근데 그 언약 붙들면 되는데요. 인본주의를 많이 썼어요. Ngunit sa kabila na humarap siya sa tipan ng Diyos, marami pa rin siyang sariling kaparaanan niya na ginamit. 그러니까 인본주의의 대가 외삼촌 라반을 붙여주셨어요. Makita natin na naugnay siya doon sa kanyang tiyuhin na si Laban. 그러나 야곱이요. 계속 오직 그리스도 이 붙드는 야복강 뚝에서의 이 기도의 단계까지 야곱이 어려웠어요. At makita natin hanggang umabot si Jacob doon sa ilog ng Habok ay patuloy din yung mga kahirapang dinanas niya sa ilalim ni Laban. 이 과정 속에서 요셉이 야곱의 아들로 이제 성장하지요. At bilang anak niya rin, si Jose ay patuloy din na lumaki. 요셉은 어릴 적에 아버지 야곱을 통해서 주시는 이 하나님의 메시지를 잘 받았어요. Bata pa lamang si Jose ay tinanggap niya na yung napakahalagang mensahe mula sa kanyang tatay. 그 메시지 다른 게 아니에요. 아담 학교에서부터 시작된 아담, 이 에녹, 무드셀라, 노아, 셈, 아브라함으로 이어지는 이 메시지가 요셉에게 그대로 임한 거예요. At hindi ito ibang mensahe. Ito yung mensahe mismo mula kay Adan, kay Seth, kay Metusela, kay Enoch, at sa Abraham, sa 근데 kanyang lolo. 요셉이 이 메시지를 온 이제 이스라엘 사람들이나 주변 애굽 사람들에게 펼쳤기 때문에 나중에 400년 후에 태어난 모세가 창세기를 기록할 정도로 언약 전달이 잘 된 거예요. At malino nga na naipasa yung mabuting balita na sa loob ng may 400 taon makita natin na isulat yung Genesis pamamagitan ni Moises. 요셉은 이 보디발의 집에
노예로 팔려갔는데도요. 여호와께서 요셉과 함께 계심으로 그가 형통한 자가 되었다고 말씀하십니다. Na bagaman si Jose ay binenta na maging alipin dun sa Ehipto, ay nakita ng kanyang amo kung paanong siya pinagpapala ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. 여러분 복잡하게 여기지 마세요. 그리스도 예수님 오직으로 붙드세요. At huwag natin gawing komplikado, ang Panginoon Kristo lang ang panghawakan natin. 이제 나는 더 이상 내가 나의 주인이 아니에요. 그리스도 예수님이 나의 주인이에요. Hindi na tayo Panginoon ng sarili natin, na Panginoon Kristo na. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 오직 그리스도 결론 내버리세요. Kumain, uminom, ano mang ginagawa natin, magkaroon tayo ng conclusion, tanging kay Kristo. 그래서 그 결론이 나면요, 이제 그리스도 예수님이 나를 주관하세요. At kung may conclusion na tayo magkakaroon ng kasagutan kay Kristo. 근데 이게 안 되는 걸 불신앙이라고 그래요. Pero kung hindi ito nangyayari sa'yo, hindi nyo kawalang pananampalataya sa'yo. 네 번째로 아브라함의 불신앙은 영원한 후회를 남겼습니다. At makikita natin na walang hanggan, nandun yung mga bagay na kanilang pinanghinayangan. 불신자에게 조롱받았죠. Sila nga ay kinutya ng mga di mananampalataya. 저 불신자 애굽 바로왕의 집에 이 아브라함 때문에 큰 재앙이 내렸어요. Dahil kay Abraham, andun din yung matinding karamdaman, dumating doon sa bahay ng Faraon. 아니 그 귀한 아내가 있고 아내와의 사이에 자손 약속을 했는데 또 하갈과 아내가 권하긴 했지만요. 하갈과 또 동침해서 알을 낳았어요. At kinuha nga ang kanyang asawa sa kanya. At bagaman nandun na yung pangako ng Diyos sa kanila, kinuha pa niya si Hagar at sinipingan at nagkaroon ng anak. 그래서 나온 아이가 이스마엘 아니요. At si Ishmael na yung naging bunga nito. 자, 그런데 아브라함이 다섯 번째로 망하지 않은 이유가 무엇입니까? Kung sa ikalima, bakit hindi nabigo si Abraham? 하나님이 택하시고 아브라함이 언약 붙들었어요. Pinili siya ng Diyos at pinahawakan niya ang tipan ng Diyos. 왜냐면 인생의 목적은 구원받는 것이라니까. Ang layunin nga ng buhay na tao ay pagtanggap ng kaligtasan. 아브라함은 그리스도 언약으로 붙들었어요. Si Abraham, pinahawakan niya ang tipan ni 근데 Kristo. 망할 수 없어요. At hindi siya mabibigo. 불신앙할 때 불신앙의 열매들이 좀 나타나지요. Magkamat sa kawalang pananampalataya niya, nandun ang mga ibinungan nito. 근데 불신자가 망하는 이유는 무엇입니까? Ngunit, ano yung dahilan na hindi mabibigo ang mga mananampalataya? 이미 불신자는 예수 믿는 게 목적인 인생을 살면서 예수 안 믿으니까 망하는 거예요. Ang layunin ng buhay ng mga hindi mananampalataya ay manampalataya kay Kristo, ngunit dahil hindi sila nanampalataya, ay nasisira ang kanilang buhay. 나쁜 짓 많이 해서 지옥 가는 게 아니에요. Hindi dahil marami sila masamang bagay na ginawa, mapupunta sila 이미 ng 영원한 impyerno. 지옥 형벌은 선고받아버렸어요. Pero sila ay sinintensyahan na sa walang hanggang impyerno. 사면 복권 받을 수 있는 길 그리스도. At ang daan na maabswelto o mapatawad sila ay si Kristo. 하나님이 열어주신 사랑의 손길을 마다하고 나중심 돈중심으로 살면 기회 다 놓치고 지옥 가는 거예요. Kita natin na doon bukas na kamay ng Panginoon, tanggapin sila ngunit nakasentro sila sa sarili at sa pera, at kung di sila manambalik sa Diyos, pupunta sila sa impyerno. 근데 마무리 짓는다면 이제 신자인 아브라함의 불신앙의 결과가 어떻게 나타났습니까? Paano natin nakita yung mga bunga ng kawalang pananampalataya ni Abraham? 하갈과의 사이에 이스마엘이 태어났지요. Binanganak si Ismael na bunga ng kanilang ugnay ni Hagar. 하나님은 일찍이 이삭을 약속하셨어요. Pinangako na ng Diyos sa kanila si Isaac. 근데 이스마엘은 오늘날 아랍 민족의 조상입니다. Makita natin na si Ismael yung naging ninuno ng mga Arabo. 하나님께서요, 이제 이 하갈이 임신했다고, 이 아브라함의 아내, 사례를 향해서요, 건방지게 교만하게 나왔어요. Na magdalang tao itong si Hagar, ay minaliit niya ngayon ang asawa ni Abraham, na si 이래 Sarai. 가정에 불화가 나타나잖아요. At nagkaroon ngayon ng kaguluhan sa pamilya. 결국 하갈이 쫓겨났어요. At ang kinahantungan, pinaalis si Hagar. 임신한 몸으로 쫓겨나 도망가고 있는 하갈에게 하나님이 사자를 보내셨지요. Ngunit kay Hagar na buntis noon at umalis, ay pinadala ang anghel ng Diyos. 그의 창세기 16장 10절이에요. Makita natin ito sa Aklat ng Genesis. 내가 네 자손으로 크게 번성하여 그 수가 많아 헤아릴 수 없게 하겠다. At sinabi sa kanya na mararamihin ang iyong lahi. 그러면서요 12절에 보니까 16장 12절에 그가 사람들 중에 들나귀 같이 될 것이다. At sinabi sa Genesis 16:12 na maging kasing dami ng ang iyong mga lahi. 들나귀는요 사람이 잡으려고 그래도요 잘 못 잡아요. Na makita natin na kahit ito ay hawakan natin, hindi natin lahat ito mapangahawakan. 즉 바위산을 막 들고 다니고요
힘도 세고 못 잡아요. Yung katulad ng isang mailap na hayop na asno, hindi natin to madaling mahuli. 그 사람 중에 들나귀 같이 되리라. 주변 사람이 다 잡으려고 애를 써요. At makita natin na sisikapin ng lahat na mahuli siya, ngunit hindi magagawa. 근데 이 이스마엘 후손들의 손이 모든 사람을 치겠다고 말씀하셨어요. Makita natin na ang lahat nga ng mga mula sa lahi ni Ismael, ay nais nila na sila ay 또한 hawakan. 모든 사람의 손이 그를 칠 것이다. Sinasabi na lahat sila ay sa kanilang kamay, sa ilalim. 서로 싸우며 살 것이다 그 말이에요. Ibig sabihin na magiging kaaway o kalaban nila ang lahat. 어쩌면 전 세계 모슬렘이요, 막 천지사방으로 지금 흩어지고 늘어나는데 이 모슬렘 때문에 전쟁이 크게 한판 붙을 것 같아요. At sila nga yung mga Muslim na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo at sila yung maaaring magdulot ng paglalaban o ng gyera. 이 창세기 16장의 이 예언의 말씀처럼요. 지금 모슬렘이 세계에서 가장 큰 민족을 이루게 됐어요. Katulad ng inihula sa Genesis chapter 16, makita natin naging napakalaking bansa ng mga Muslim. 거기다가 이 아랍 민족과 이스라엘은요. 원래부터 지금까지 서로 철천지 원수로 저주하고 중화하며 싸워오고 있어요. At magpahanggang ngayon ay kalaban sila ng Israel. 이때 복음이 지금 어디에 와 있습니까? At nasa na ngayon ang mabuting balita? 이 한국과 필리핀에 와 있어요. Nasa Korea at nasa Pilipinas. 그러면 우리가 저 아랍 모슬렘권도 복음받아 구원받을 수 있도록 모슬렘 선교사로 쓰임받게 되기를 바랍니다. Ito ay magamit din tayo para sa pag-eebanghelyo ng mga Muslim countries. 여기에 가장 좋은 민족이 필리핀 사람이에요. At ang may pinakamalaking potential dito ay ang mga Pilipino. 사우디 이 중동 부자들 집에요. 우리 필리핀 자매들이 많이 가 있어요. Dahil makikita natin na marami sa mga Arabic nations na may mga Pilipino doon. 그리스도 담나면 되는 거예요. Dapat lang sila magkaroon ng kasagutan kay 이제 Kristo. 하나님께서 모슬렘권도 우리 필리핀과 한국의 선교사들을 통해 복음받아서 구원받을 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. Naway panalangin din natin na nasa Korea at sa Pilipinas ay magamit na mag-mission sa mga Muslim countries. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 아브라함의 불신앙을 다시 한번 재조명할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po at pinagpala niyo kami na muli mabalikan namin ang kawalang pananampalataya ni Abraham. 믿는 우리에게 이제는 더 이상 불신앙이 나타나지 않도록 주님 붙들어 주옵소서. Hawakan niyo po kami ng mga mananampalataya na hindi na makita sa amin ang kawalang pananampalataya. 이제는 절대로 나 중심 되지 않게 하시고 돈 중심 되지 않게 하옵소서. So hindi na kami maging sentro sa sarili namin o sa pera. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주 예수 그리스도의 사람으로 하나님의 선한 청직이 되어 살게 하옵소서. Naway tayong Panginoon Kristo aming panghawakan at maging mabuting katiwala niyo po kami. 아브라함의 불신앙의 결과 열매인 저 모슬렘권에 이 복음 전하는 저희들이 되게 하옵소서. At gamitin niyo po kami na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa naging resulta ng kawalang pananampalataya ni Abraham ng mga Muslim countries. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.